Ngayon, hindi lang natin basta ikukwento ang buhay ng isang sikat na mga awit. Sisilipin natin ang mga tanong na madalas iwasan, ang mga bahaging hindi madalas binibigyang diin, at ang mga pangyayaring halos tuluyang nagpalubog sa isang talento bago siya nakilala ng buong mundo. Naaalala niyo pa ba si Arnel Pineda? Ang tinig na minsang umalingaw-ngaw sa pinakamalalaking entablado sa mundo, ngunit nagmula sa isang buhay na halos walang-wala. Ngunit bago ang lahat pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Salamat po. Isinilang si Arnel Pineda noong Setyembre 5, 1967 sa Sampaloc, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Restituto Lising Pineda at Josefina Manansala Compañero. Isa silang karaniwang pamilyang Pilipino, walang marangyang buhay, ngunit may pangarap na sapat ang kanilang ginagawa upang mabuhay ng marangal. Ngunit tulad ng maraming pamilyang Pilipino, isang sakit lamang ang pagitan ng katatagan at tuluyang pagbagsak. 13 taong gulang pa lamang si Arnel nang pumanaw ang kanyang ina sa edad na 35 matapos ang mahabang laban sa sakit sa puso. Dito nagsimula ang sunod-sunod na dagok. Ang gastos sa ospital ay nag-iwan ng malaking utang. Hindi lamang pera ang nawala, kundi pati ang tirahan at seguridad ng kanilang pamilya. 6 na buwang hindi nabayarang upa ang nagtulak sa kanilang tuluyang mapalayas. Ang kanyang mga kapatid ay kinupkop ng mga kamag-anak. Ngunit si Arnel, ang panganay, ay naiwan. Hindi dahil ayaw siyang tanggapin, kundi dahil wala nang sapat para sa lahat. At dito nating itanong, ilang kabataang Pilipino ang napipilitang isakripisyo ang sarili para mabuhay ang iba? Sa loob ng halos 2 taon, namuhay si Arnel bilang batang lansangan. Natutulog sa mga pampublikong parke, nag-i-scavenger ng bakal at bote sa pier, at kung minsan ay umaasang may mag-abot ng tira-tirang pagkain. May mga araw na isang maliit na pakete ng biskwit ang kanyang pinagkakasya sa loob ng 2 araw. Dahil sa gutom at pangangailangan, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Hindi dahil tamad, kundi dahil ang kahirapan ay walang bakasyon. Scrap metal, bote, dyaryo, anumang pwedeng ipalit sa kaunting barya ay kanyang pinapasok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya kailanman binitawan, ang kanyang boses. Bata pa lamang si Arnel ay mahilig na siyang kumanta at sumali sa mga paligsahan. Noong 1982, sa edad na 15, ipinakilala siya sa isang lokal na banda. May pag-aalinlangan ang grupo, wala siyang formal na training, wala siyang karanasan sa entablado. Ngunit nang marinig nila ang kanyang boses, isang tanong ang bumalot sa silid. Paano napunta sa lansangan ang ganitong talento? Kinuha siya bilang frontman. Ang kanyang bayad, 35 pesos kada gabi. Ay maliit para sa iba, ngunit para kay Arnel, iyon ang kauna-unahang patunay na may halaga ang kanyang tinig. Isang maliit na silid sa ilalim ng hagdan ng kanyang tinirhan, isang hakbang palayo sa kalye, ngunit milya ang layo sa dati niyang buhay. Pagsapit ng 1986, nabuo ang Bandang Amo. Sumikat sila sa pagko-cover ng mga kantang rock mula sa mga banyagang banda. Noong 1988, nanalo sila sa Yamaha World Band Explosion Contest. Bagamat nadiskwalipika sa finals dahil sa teknikalidad, ang kompetisyon ay naipalabas sa telebisyon sa buong Asya at dito nagsimulang makilala ang pangalan ni Arnel Pineda. Ngunit sa kabila ng kasikatan, walang kasiguruhan, walang kontratang pangmatagalan, walang seguridad, isang maling araw lamang ang pagitan ng tagumpay at pagbagsak. Noong 1994, nagkaroon si Arnel ng seryosong problema sa kalusugan na muntik ng tuluyang sumira sa kanyang boses. Isipin niyo ito. Ano ang mangyayari kung tuluyan siyang nawalan ng boses? Walang diploma, walang ipon, isang talento na maaaring tuluyang maglaho. Napilitan siyang bumalik sa Pilipinas at magpagaling sa loob ng 6 na buwan, mga buwang puno ng takot, pananahimik at kawalan ng kasiguruhan. Ngunit muli siyang bumangon. Nailabas niya ang self-titled album na Arnel Pineda. Ang kantang Iyak Ka Rin ay naging paborito sa karaoke at radyo sa buong Asya. Ngunit kahit may album na, hindi pa rin ito ang tinatawag na tunay na breakthrough. Taong 2007 nang mangyari ang hindi inaasahan. Sa panahong nagsisimula pa lamang ang YouTube, may isang taong nag-upload ng mga video ng kanyang performances. Walang plano, walang marketing, walang kasiguruhan. Dito nating itanong,
Ilang talento kaya ang hindi kailanman napapansin dahil walang nag-upload, walang nag-share at walang pagkakataon. Napansin ng gitarista ng Journey ang boses. Isang email ang ipinadala. Sa una, hindi ito pinansin ni Arnel dahil ilang beses na siyang umasa at nadismaya. Ngunit nang siya ay sumagot, 10 minuto lamang ang lumipas bago tumawag ang pagkakataon. Noong August 12, 2007, lumipad si Arnel patungong California para sa isang linggong audition. Kinabahan, nanginig, ngunit buong tapang na humarap sa pagkakataong maaaring magbago ng kanyang buhay. At noong December 5, 2007, opisyal siyang ipinakilala bilang bagong lead singer ng Journey. Ang kanyang debut performance noong February 21, 2008 sa Chile ay nagmarka ng bagong yugto, hindi lamang para sa banda, kundi para sa isang Pilipinong minsang natutulog sa parke. Ang album na Revelation ay nag-debut sa top 5 ng Billboard 200, naging gold, at kalaunan ay platinum. Mundo ang kanyang entablado. Ngunit dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Kung nasarurok ka na, bakit pipiliin mong manahimik? Sa kabila ng pandaigdigang kasikatan, pinili ni Arnel Pineda ang simple at tahimik na buhay sa Pilipinas. Kasama ang kanyang asawa na si Cherry Pineda at ang kanilang mga anak, makikita siya sa social media na nagsisibak ng kahoy, walang arte, walang yabang. Marahil dahil alam niya ang halaga ng lahat, dahil minsan wala siyang kahit ano. At dito nagtatapos ang kwento ni Arnel Pineda, o mas tamang sabihin, dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa sa kung ano talaga ang tagumpay. Dahil kung susuriin natin, ang kwento niya ay hindi lang kwento ng isang mga awit na sinuwerte. Ito ay salamin ng isang sistemang kayang durugin ng tao at ang isang pagkakataong minsan lang dumating, kung dumating man. Marami ang nagtatanong, bakit tila tahimik na lang si Arnel ngayon? Bakit wala na siya sa araw-araw na balita, wala sa ingay ng showbiz, at tila mas pinili ang buhay na malayo sa spotlight? Ang sagot marahil ay mas simple at mas mabigat kaysa sa inaakala natin. Kapag naranasan mo na ang matulog sa lansangan, ang magutom ng ilang araw, at ang mawalan ng pamilya sa murang edad, nag-iiba ang definisyon mo ng tagumpay. Para kay Arnel Pineda, ang tunay na yaman ay hindi palakpakan, hindi platinum records, at hindi milyon-milyong views. Ito ay ang kakayahang mamuhay ng payapa, kasama ang pamilya, nang walang takot na bukas ay wala ka ng matutuluyan. Ito ay ang katahimikang hindi kayang bilhin ng pera, dahil minsan na niyang naranasan ang ingay ng gutom at kawalan. Ngunit huwag tayong magkamali. Ang kanyang kwento ay hindi dahilan para romantisahin ang kahirapan. Sa katunayan, ito ay babala na napakaraming talento ang nasasayang dahil wala silang access, wala silang suporta, at wala silang pagkakataong mapansin. Kung hindi dahil sa isang video na in-upload sa internet, posibleng iba ang naging wakas ng kwento ni Arnel Pineda. At dito pumapasok ang mas mabigat na tanong. Ilan pa kaya ang Arnel Pineda sa Pilipinas na hindi kailanman matutuklasan? Ilang boses ang tuluyang nanahimik dahil walang nagbigay ng tsansa? Ilang pangarap ang namatay hindi dahil kulang sa talento, kundi dahil kulang sa pagkakataon? Ang tagumpay ni Arnel ay hindi lang personal na panalo. Isa itong patunay na may kakayahan ng Pilipino na makipagsabayan sa mundo kung bibigyan lamang ng pagkakataon. Ngunit isa rin itong paalala na hindi lahat ng masipag ay umaangat at hindi lahat ng may talento ay napapansin. Minsan kailangan mo rin ng swerte at ng tamang taong makakakita sa iyo sa tamang oras. Ngayon, habang pinipili ni Arnel ang tahimik na buhay, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, hindi bilang alamat ng kasikatan, kundi bilang paalala ng katatagan, na kahit ilang beses kang ibagsak ng buhay, may pag-asa pa ring bumangon. At kahit makarating ka na sa tuktok, may karapatan kang piliin ang katahimikan. Ito ang buhay noon at ngayon ni Arnel Pineda. Hindi lang kwento ng tagumpay, kundi kwento ng sistemang muntik nang lumunok sa isang talento at ang isang pagkakataong muntik nang hindi dumating.